Ang episode 7 ng Liar Liar ay nagsisimula kay Akizuki sa opisina ng punong guro sa Seiho Academy. Iniinsulto niya siya dahil hindi niya siya nagtagumpay laban kay Hiroto at pinagbantaan siyang gagawin siyang alipin. Sa sandaling iyon, pumasok si Hiroto at ibinunyag na ang lahat ay nakunan sa kamera at na-i-broadcast sa libu-libong estudyante. Kinabukasan, kinausap ni Headmistress Ichinos ang mga estudyante tungkol sa nakaraang gabi. Nagpatuloy siya upang batiin sina Hiroto at Akizuki para sa kanilang pagganap sa kompetisyon. Inayos din niya na maglaro sila laban sa isa't isa upang matukoy kung sino ang magiging alas ng akademya. Sa una, umamin si Akizuki sa paggamit ng mga ilegal na paraan upang manalo laban kay Hiroto at ipinahayag ang kanyang nais na bumaba sa pwesto. Gayunpaman, ipinakita ni Hiroto na napatawad na siya ng lahat at sa halip ay bumaba, na nagpapahintulot sa kanya na maging ace ng akademya. Ipinahayag ni Headmistress Ichinos ang 5 kinatawan ng may inter-academy battle. Kinalaunan sa araw na iyon, namasyal si Hiroto kasama si Sarasa. Ibinunyag niya sa kanya na natanggap niya ang Green Star mula kay Akizuki. Dinala ni Sarasa si Hiroto sa isang ability shop na partikular para sa mga mag-asawa. Nilinaw ni Sarasa na may kasama lang siyang makapasok kaya naman isinama niya ito. Pumasok ang dalawa sa tindahan, at agad siyang tinawag ng may-ari ng tindahan bilang Lily, isa sa kanyang mga alias. Inamin ni Sarasa na boyfriend niya ito. Hinahamon sila ng may-ari ng tindahan na magkahawak kamay kung tunay silang mag-asawa. Matapos pagmasdan ang pag-aaway ng dalawa, hinayaan sila ng may-ari ng tindahan na magpatuloy. Pagbalik sa bahay, sinalubong sila ni Yuki at nagtanong tungkol sa petsa. Nag-aalok din siya na maghanda ng hapunan, ngunit pumayag silang maligo muna. Iminumungkahi ni Yuki na ang banyo ay sapat na maluwag para silang tatlo ay magkasamang mag-shower. Hiroto at Akizuki ay ayaw sumang-ayon at nagpatuloy sa pagligo ng magkasama. Kinabukasan, tumungo sina Hiroto at Yuki sa pagpupulong ng diskarte kasama ang mga miyembro ng Inter-Academy Battle. Habang nasa daan, nilapitan siya ni Akizuki. Iminumungkahi na sila ay isang perpektong tugma dahil patuloy silang tumatakbo sa isa't isa. Gayunpaman, pinaalis siya ni Yuki. Sa wakas nakarating na sila sa classroom at nagsimula na ang meeting. Ipinaliwanag ni Yuki ang unang laro na kilala bilang Astral. Ang laro ay tumatagal mula Lunes hanggang Biyernes, na ang bawat isa ay nahahati sa 10 yugto. Nagaganap ang laro sa District 0, na nahahati sa 1,000,000 puwang na may mga nakakalat na base. Ang pagkuha ng maraming base ay bumubuo ng polygon sa pagitan nila, at ang layunin ay para sa isang team na i-maximize ang lugar na kinokontrol nila. Ang mga base ay naglalabas din ng mga magagamit na kasanayan na tinatawag na spells, ngunit sinusundan sila ng isang freeze time kung saan ang player ay hindi maaaring gumawa ng anumang aksyon. Ipinaliwanag din niya ang 5 posisyon ng manlalaro, na dapat italaga habang iniiwasan ang overlap. Upang manalo, ang isang koponan ay dapat mangibabaw sa lahat ng mga lugar o alisin ang lahat ng iba pang mga koponan, na tinutukoy kapag naubos ang oras. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng mga punto ng buhay, na humahantong sa pag-aalis. Ang maximum ay 5 life point, na nagre-reset sa katapusan ng bawat panahon. Binanggit din niya ang MTCG game na sabay-sabay na lalaruin. Ang pinakamataas na premyo ay isang wildcard na maaaring magamit upang sumali sa kanilang napiling koponan bilang ika-6 na miyembro. Ang koponan ay nagsisimulang magtalaga ng mga posisyon. Kailangang gampanan ni Hiroto ang tungkulin ng commander, sa kabila ng mga kakulangan nito. Gayunpaman, ang mga kakulangan na ito ay talagang kapaki-pakinabang, dahil mas nakaayon ang mga ito sa kanyang aktwal na antas ng kasanayan. Mabilis na pinili ng mga kasamahan sa koponan ang mga tungkulin ng spy, guardian, at soldier. Sa huling sandali, tinawag ni Enomoto ang posisyon ng commander.
Nakikisali sila sa isang talakayan tungkol sa kanilang intensyon na maging commander. Sumasang-ayon si Enomoto na hayaan si Hiroto na maging commander sa isang kondisyon na dapat alisin ni Hiroto ang tatlong iba pang commander sa pagtatapos ng ikatlong araw, o kung hindi ay ilipat ang posisyon ng commander sa kanya. Sumasang-ayon si Hiroto sa kondisyong ito. Ang episode 8 ng Liar Liar ay nagsimula sa pagtanggap ni Hiroto at Sarasa ng tawag mula sa doppelganger ni Sarasa. Hinahamon niya si Sarasa na talunin si Hiroto sa hamon ng astral at ang nanalo ay magiging tunay na Sarasa. Nagbanta rin siyang maghuhubad kung tatanggihan niya ang hamon. Nakiusap si Hiroto kay Kagaya na tulungan siyang manalo sa kompetisyon dahil mataas ang pusta. Kailangan niyang alisin ang tatlong iba pang mga commander bago ang ikatlong araw at maghanda upang manalo laban sa doppelganger. Pumayag siyang tulungan siya sa real time. Tinalakay din ni Hiroto ang mga kakayahan na gagamitin niya sa susunod na araw. Plano niyang gamitin ang mga kakayahan ng Indigo Star at ng Green Star at isa pang kakayahan bilang karagdagan. Ibinunyag ni Yuki ang kakayahan sa pagpapalit na iniipon niya para sa isang espesyal na okasyon. Sa parehong gabi, tinawagan ni Sarasa si Hiroto at ipinahayag ang kanyang mga pagkabalisa bago ang kaganapan. Ipinagtapat niya sa kanya ang tungkol sa mga batang Oka na patuloy na nakatitig sa kanya at kung paano siya hindi makakausap ni Hiroto. Binabati niya ang kanyang swerte at nagpatuloy na tumawag sa isang taong humihingi ng tulong. Sa unang araw ng Astral lahat ng teammates ay nagtitipon sa lokasyon at ang augmented reality ay nakaset up para sa pagsisimula ng mga laro. Nagsisimula ang koponan sa pamamagitan ng pag-eksperimento upang makakuha ng base. Nagbibigay ito sa kanila ng insight sa kung paano dapat laruin ang laro. Ginagamit ng koponan ang kanilang unang ilang minuto upang maunawaan ang paggawa ng laro sa pamamagitan ng pag-eksperimento. Ang mga numero ng Enomoto na lumilipat sa silangan ay ang pinakamahusay na ideya upang masakop ang maximum na distansya. Nagpasya din sila na gamitin ang mga spell na inilabas sa mga base sa mga regular na pagitan. Nagtataka si Akizuki kung gaano katagal ang freeze time para sa mga spells. Iminumungkahi ni Nanas na maaari nilang malaman habang ginagamit niya ito sa Enomoto. Sinubukan ni Yuki ang conceal spell na lumalabas na 2 beses ang halaga ng paggalaw. Sa pagtatapos ng araw isa, ang Oka Academy ang may pinakamaraming lugar at ang Aimei Academy ang may pinakamaraming sumusuportang boto. Tinatalakay ng koponan ang kanilang mga karibal habang sila ay nakaupo sa paligid ng mesa para sa hapunan. Sa sandaling iyon ay lumakad si Kugazaki sa pamamagitan ng pag-uuyam kay Hiroto tungkol sa pagnanais na mag-Higanti. Binalaan ni Yuki si Hiroto tungkol sa pagiging isang mabigat na kalaban ng Holy Knight Brigade. Binanggit din ni Yuki ang Shinra High School at ang kanilang nangungunang manlalaro na si Kirigaya Toyasama, ang Absolute Monarch. Ikinwento niya kay Hiroto ang tungkol kay Kurogugi Senri mula sa Suyuri Girls Academy at ang kanyang nakakatakot na one-shot kill move. Narinig ni Kurogugi ang talakayan at binyantaan si Hiroto. Sa sandaling umalis siya, pinaalalahanan ni Yuki si Hiroto tungkol sa doppelganger at nagawa niyang i-drag si Hiroto sa pakikipaglaban nila kay Sarasa. Pagkatapos ng hapunan, nag-away sina Yuki at Akizuki dahil sa pagsasama ni Hiroto sa silid habang si Nanas at Enmoto ay tumanggi na magsama sa isang silid. Sinira ni Sarasa ang kanilang pag-aaway na nagsasabi na ang mga lalaki at babae ay dapat gumamit ng magkaibang silid. Kinagabihan ay nagising si Hiroto at nakitang natutulog si Enomoto. Nagpasya siyang maligo, at sa pagbalik niya ay nakita niya ang isang batang babae sa middle school na sinusubukang kumuha ng ilang candy. Nagpasya siyang bilhan siya ng ilan at ang babae ay nabigla sa kabaitan ng estranghero. Nagsimulang mag-usap ang dalawa. Ipinaalam niya sa kanya na narito siya para sa MTCG dahil ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nagtatrabaho sa Libra. Binanggit din niya ang iba't ibang kulay ng mga mata niya. Hiniling niya kay Hiroto na makipaglaro sa kanya at bumisita sila sa arcade. Nanalo rin siya ng laruan para sa kanya at sa huli, inaantok na siya. Binuhat siya ni Hiroto pabalik sa kanyang kwarto. Nang kalahating tulog, hiniling niya sa kanya na kunin ang hapunan para sa kanya mula sa buffet.
Sa ikalawang araw, tumakbo si Hiroto at ang kanyang koponan sa koponan ng Ibara Academy kasama ang kanilang pinuno na si Yukawa Kan-e. Nag-aalok siya na bumuo ng isang alyansa sa Aimei Academy upang pigilan ang pagsalakay sa mga lugar ng bawat isa. Sa sandaling iyon, inatake ni Nanas ang isa sa mga anak ng Ibara Academy nang may makita siyang kainahinala. Tinawag ni Yukawa ang deal at si Enomoto ay sumabak sa labanan para tulungan si Nanas. Kinalaunan noong araw na iyon ay pinagalitan ni Enomoto si Nanas dahil sa pagpasok nito sa lugar ng kaaway ng walang plano at ipinagmamalaki na siya ang nagprotekta sa kanya. Nakaramdam ng hinanakit si Nanas at sinabihan si Enomoto na huwag siyang kausapin, bago tumakas. Nagtatapos ang Day 2 kung saan ang Oka Academy ay may pinakamalaking lugar pa rin at ang Aimei Academy ay nangunguna sa pagsuporta sa mga boto. Nakuha rin ng Aimei Academy ang 12 bases. Magsisimula ang episode 9 ng Liar Liar sa ikalawang araw ng kompetisyon, kung saan maraming grupo ng akademya ang hindi inaasahang natanggal ng sarili nilang mga kasamahan sa koponan. Ang kanilang kasamahan sa koponan ay ipinahayag na walang iba kundi ang doppelganger ni Sarasa, na gumagamit ng kanyang mga kakayahan upang lumipat sa sarili nilang mga kasamahan sa koponan at alisin ang koponan. Ipinakita ni Shiryuki ang video na kinuna ng Libra, at nag-iisip sila ng isang diskarte para malagpasan iyon. Nagpasya silang palaging panatilihin ang kanilang mga kasamahan sa koponan upang maiwasan ang pagkalito. Kinagabihan, nagpasya si Hiroto na pumunta sa silid ni Sarasa upang pag-usapan ang sitwasyon. Pagdating, pinahintay niya siya ng 10 buong minuto bago buksan ang pinto, dahil hindi siya nakabihis ng maayos. Pinagalitan niya ito sa pagtingin sa kanya at sinabihan siyang tumingin sa labas ng bintana. Tinutuya siya ni Hiroto tungkol sa mga iskandalo na maaaring umikot sa social media kapag may nakakita sa kanya sa bintana. May talakayan sila tungkol sa kakayahan sa pagbabago ng hugis, at ipinahayag niya kung gaano hindi patas para sa doppelganger na tamasahin ang katanyagan at katayuan na pinaghirapan niyang likhain. Tinalakay din niya ang isang plano na magtapos sa tuktok ng Astres sa kabila ng mga posibilidad. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng doppelganger ang kanyang pagpatay habang pinupunasan niya ang buong koponan gamit ang kanyang kakayahan. Si Hiroto at ang kanyang koponan ay nagpatuloy ng may pag-iingat, ngunit si Nanas ang nangunguna sa koponan, na naglalakad ng ilang hakbang sa unahan. Pinigilan siya ni Enomoto, ngunit naninindigan siya sa pagiging nasa harapan. Nagsimulang mag-away ang dalawa nang biglang may gumamit ng blackout ability sa kanila. Sa kanilang pagtatalo, sinabi ni Enomoto na maaari siyang maging Miss 100 Faces, na nagpapahiwatig na hindi siya mapagkakatiwalaan bago matapos ang laro para sa umaga. Nag-walk out si Nanas, na sinasabing hindi na siya magiging bahagi ng laro, at sumunod si Enomoto, na sinasabi ang parehong. Sa sesyon ng hapon, 3 manlalaro lamang mula sa Aimei Academy ang lumahok sa laro. Inaabisuhan sila ng dalawang grupo na patungo sa kanilang hilaga at timog. Nagpasya silang manatili at lumaban sa halip na tumakbo. Kumuha sila ng formation habang si Hiroto ay nakaharap kay Kurogugi at sa kanyang koponan, habang si Nanoa at Shiryuki ay nakaharap sa isa pang koponan mula sa kabilang direksyon. Nang makita silang dalawa na magkasama, nagsimulang tumakbo ang kabilang koponan habang hinahabol sila ng dalawa. Naiwan si Hiroto na mag-isa upang harapin ang Suyuri Girls Academy. Sinabihan siya ni Kurogugi na maging makatwiran at tumayo, dahil ang posibilidad na manalo ng 1v5 ay hindi makatwirang mababa. Siya ay nagpapatuloy upang hamanin siya at sinakta ng isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan sa pamamagitan ng mga pag-atake ng spell. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Shiryuki sa likod ni Hiroto at gumamit ng shield spell para ipagtanggol si Hiroto mula sa one-shot kill ni Kurogugi. Pinababa nito ang kanyang kalusugan sa 1 puntos. Nagsisimula silang umatras habang hinahabol sila ni Kurogugi at ng kanyang koponan habang iniiwasan ang berdeng tile. Huminto si Shiryuki at hinamon si Kurogugi na gamitin muli ang kanyang one-shot kill. Sa sandaling laslasin ni Kurogugi ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan, natatanggal siya. Inihayag ni Shiryuki na ginamit niya ang numeric adjustment upang i-retarget ang epekto. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagtakbo habang sumusunod ang koponan ni Kurogugi. Ang isa sa mga kasamahan sa koponan ay tinanggal dahil sa isang bitag na inilatag ni Noo gamit ang kanyang kadalubhasaan.
Hinahamon sila ni Kurogugi, na sinasabing wala na sila sa mga spell at madali na niyang maaalis ang mga ito. Si Shirayuki ay pumasok upang ipagtanggol ang kanyang master, ngunit ang kasamahan ni Kurogugi ay gumagamit ng Medusa's Magic Eye spell upang maiwasan ang paggalaw sa loob ng 1 minuto. Ibinalita ni Hiroto sa kanya na kailangan niya ng kooperasyon ng kanyang teammate para magamit ang one-shot kill. Pinasag ni Kurogugi ang kanyang bula, na sinasabing madali niyang maaalis iyon, dahil ang one-shot kill ay pinakamahusay na gumaganap kapag siya ay lumalaban ng mag-isa at inaalis ang kanyang sariling teammate. Habang naglalabas ng isa pang slash si Kurogugi, dumpensa si Hiroto sa pamamagitan ng paggamit ng isa pang spell. Ibinunyag niya na hindi siya out of spells, dahil ang green tiles ay resulta ng kanyang kakayahan sa Black Wings. Bago pa siya gumamit ng anumang iba pang spell, ginamit niya ang kakayahan ng freeze time para makaiwas. Bumalik si Noa pagkatapos ibagsak ang kabilang koponan, at pinahahalagahan ni Hiroto ang kanyang kahusayan. Nalaman ni Hiroto ang tungkol sa mga kalaban na nagtatrabaho sa ilalim ng Miss Hundred Faces. Si Hiroto ay gumawa ng isang plano, na humihiling sa kanila na magtiwala sa kanya. Kinagabihan ay nilapitan ni Enomoto si Hiroto upang humingi ng tawad. Kinakausap din niya ito tungkol sa away ni Nanas. Napansin ng dalawa si Nanas na nagtatago sa likod ng isang haligi na nakikinig sa kanilang pinag-uusapan tungkol sa kanya. Sinimulan niya itong kulitin dahil sa pagsasalita ng maayos tungkol sa kanya at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ibinalita ni Hiroto sa kanila na siya mismo ang naalis sa layuning mapunta ang kanilang koponan sa ilalim ng listahan ng target na Miss Hundred Faces.